ang naapektuhan ng baha. Yan ang unang balita mula dito sa Isabela. Igan? Maraming salamat sa Lima Refra. Nagulat po live mula sa Isabela. Matapos salantahin ng baha, paglilinis naman sa duming iniwan ng Bagyong Pedring ang hinarap ng mga taga-Marikina. Bukod sa makapal na putik na kailangan nilang tanggalin, problema rin ng mga appliances na nalubog sa baha. Narito ang aking report. Dito sa Barangay Tumana, nakatabi lang ng Marikina River, putik-putik pa ang daan. Kumpara sa ibang lugar sa Marikina, mas makapal ang putik dito, kaya doble ang pagsisikap para linisin ito. Kapag ganitong malambot pa ang putik, madali pa siyang linisin kasi sabi nila hindi siya gaano kahirap palain. Pero ang sikreto lang kasi dyan, huwag nang hihintayin na tumigas o matuyo ang putik dahil kapag nangyari ito, mas mahirap nang gamitin ng pala at hindi na siya basta-basta pwedeng buhusan ng tubig. Si Aling Filomena, residente ng Barangay Tumana, sanay na raw sa paglilinis ng putik. Ang sistema nilang magkakaanak, huhugasan muna ang sahig gamit ang hose, saka iwawalis palabas ng bahay ang natitirang putik. Alam na namin, kaya pag ganyan, halimbawa may ano na ganyan, bagyo na, ganyan. Kasi umugong na naka-anim Doon na namin pinadaan sa, dyan sa terrace, may kumukuha ng gamit namin. Pati ang mga opisyal ng barangay may nakagawian ng sistema sa paglilinis. Ang kanilang Senior Citizens Park na nabalot ng putik, pinadadalhan ng truck ng bumbero para sabayan ng pagsumpit ng tubig ang paglilinis. In 25 years na mga residente dito, sanay na sila. Tsaka mga gamit talaga, puro more on plastic na. Then sa amin, sa tulong ng fire truck namin, sa nakita nyo kanina, talagang malakas na pressure ng water para maalis yung mga putik na galing sa Antipolo, sa Montalban, sa San Mateo. Pero di lang putik ang problema ng mga residente apektado ng baha. Ang ilang gamit kasi sa bahay tulad ng mga appliances nababasa at nasisira. Ayon kay Romy Balanlay, isang electronics engineer at may-ari ng repair shop, di basta-basta ang pag-aayos ng mga ito. Ang mga telebisyon at computer halimbawa, kailangang baklasin at tanggalin ang mga chipboard. Pwede rin itong hugasan ng tubig at sabon o kaya i-brush para matanggal ang dumi. Pagkatapos, i-air dry lamang daw ito. At bago ibalik sa loob ng TV o PC, siguruhin tuyong-tuyo na ito bago isaksak. Ang mga electric fan naman, kailangan baklasin ang motor, linisin ng mabuti at muling langisan bago subukang paganahin muli. Kailangan po maging tuyo po siya at aware kayo na na talagang wala na siyang basa. Kasi may short circuit niya. Mahigit 100 pamilya sa mga baybayang barangay sa Cavite ang nawalan ng tirahan matapos sirain ng malalakas na hampas ng alon. Sa kabila ng peligro, wala raw balak umalis ang mga residente. Narito ang report ni Emil Sumangin. Nang tumigil ang pagbayo ng hangin at kumalma ang hampas ng alon, ganito iniwan ng Bagyong Pedring ang mga baybaying barangay sa Cavite City. Ang Barangay 8, bugbog sarado raw lagi tuwing may bagyo. Siguro napatakot kami pag may bagyo lang. Pero pag wala naman, masarap kasi dito manirahan din kasi mandaragat kasi asawa ko. Higit 50 taunang nanirahan dito ang pamilya ni Isidora Borja. Sa kasagsagan ng sungit ng panahon, pinuwal ng bagyo ang kanyang barong-barong. Tinuklap na nga ng hangin ng dingding ang masaklapa. Ninakaw ang ilan sa mga poste na nagsisilbing pundasyon ng kanyang tirahan. Saan napunta yung bubong? Ewan ko kay gabi man, di naman nakipapansin. Kinalakal ng mga gusto mo kakalakal kahapon. Yun, nakalakal lahat. Ito, ang mga kahoy dyan, puro nakalakal. Yung anak ko, nakalakal ang bahay dito. Eh, may bahay. Pero umuuga-uga tayo Oo, mag-uga kita. Normal na ho itong ganito, palagi? Hindi. 108 pamilyang nawala ng tirahan sa lugar na ito. Ibang sungit daw ng karagatan ang kanilang naranasan. Sa sobrang laki ng alon, talagang sobrang lakas talaga, mataas ang alon. May ibabaw ho dyan? Oo, may ibabaw. Tingnan nyo, ayan, kaganyan. Ganyan, mas malakas pa dyan. Mayroon po siyang division po, kwarto po. Kasi hanggang dyan lang po yung kahoy na yan na kawayan ang tinitirik namin, pinakakwarto namin yun doon. Ang kamada ng malalaking mga bato na nagsisilbing breakwater para basagin ang hampas ng alon, bumigay na rin ang ilang bahagi. Ito ang lugar na kung tawagin Dalahican, isa pa rin sa mga tinatawag na baybaying barangay dito sa Cavite City. Kumpara doon sa ibang barangay na ating nakita, ang problema dito walang breakwater. Sa kasagsagan ng Bagyong Pedring, ang hampas ng alon, dire-diretso sa mga bahay dahilan para ito'y masira agad. Isa pa sa mga nawala ng tirahan ng pamilya ni Leopoldo. Ang kanyang mga anak na atiyempuhan pa namin,
habang sinisisid at isinasalba ang ilang pa sa mga kasangkapan nilang lumubog sa dagat kasama ng kanilang tirahan. Pag bumabangga sa poste ko, nilalangoy ko po yun. Okay. Tapos tinutulak ko, nung napagod na ako, hindi ko na nakayanan, malis na ako kasi ang bahay bumigay na talaga nabali na yung poste. Ay, abot na po sa sahig. Dito. Kaya ang una na wala dito hagdanan. Para kina Isidora at Leopoldo, 10 pa ng kanilang mga kasama na dekada-dekada nang nakatira sa lugar na ito. Wala silang balak na lisanin ang lugar dahil naririto raw ang kanilang hanap buhay kahit pa lubhang peligroso. Humingi sila ng saklolo sa gobyerno na sa kahit papano'y maitayo muli nila ang kanilang mga tirahang winasak ng bagyo. Para sa unang balita, Emil Sumangil, reporting. Inalam po ng GMA News kung ano ang sanhi ng storm surge at tuwing kailan ba ito nangyayari. Ang paliwanag ng Pag-asa sa report ni Lay Alves. Storm surge, kung tawagin ang nasaksihan nating nagngangarit na alon na humampas sa baybay na Manila Bay sa kalakasan ng Bagyong Pedring. Ang storm surge ay ang pagtaas ng level ng tubig sa dagat, sanhi ng pagtama ng malakas na hanging dala ng bagyo sa water surface o ibabaw ng tubig. Sa lakas ng pwersa ng hangin sa water surface, nadidisplace ang tubig at tumataas ang level. Ang resulta, malalaking alon na humahampas at tumatapon sa dalampasigan. Ito yung pagtaas ng waves, no? At ito yung sanhi nga ng pagkakaroon ng isang bagyo sa isang lugar. Parang hinihigop niya ng bahagya pataas yung tubig dagat. At pag ito nga ang sabayan ng high tide, mas maraming volume ng tubig dagat ang pwedeng i-dump niya sa isang coastal area. Malakas na nga ang hanging dala ni Pedring, nakipagsanipwersa pa raw ito sa hanging habagat. Dalawang yung pinanggagalingan niya, yung circulation ni Pedring at saka yung southwest natin. So medyo malakas yung hangin talaga na na-experience sa Manila Bay. At sinabayan siya ng high tide. 1 metro ang taas ng high tide sa Manila Bay, kaya ganun na lang karaming tubig ang tumapon sa Rojas Boulevard. Hindi pambihirang pangyayari ang storm surge sa tuwing may bagyo. Sa tuwing lumalakas ang bagyo, inaabisuhan na raw agad ng Pag-asa ang mga nasa coastal area. Lagi kaming may warning. Pag once na naging tropical storm na ang isang bagyo, lagi na may warning na mayroong magkaroon ito ng storm surge. Para sa unang balita, Lay Alves reporting. Pakibalita na po tayo sa isinasagawang cleanup sa Manila Bay at may live report si Laban Nuver. Lab! Igan, magandang umaga sa iyo at magandang umaga sa ating mga kapuso, lalo sa mga naglalakbay ngayon dito sa area ng Manila Bay dahil tuloy ang buhay. Kumbaga, ito makikita na natin ngayong umaga yung mga ilan nating mga kababayan na nagja-jogging pa rin po dito sa area. Iba naman po nangingisda, ano? At makikita nyo po ngayon yung talagang malaking pinsalang ibinigay ng storm surge na tinatawag dito sa area ng Manila Bay dahil natukla po talaga yung ilan sa mga flooring at seawall. Makikita ho natin ang napakalaking pinsalang ibinigay nito. At kagaya ng sinabi mo, Igan, magsisimula pa yan ang cleanup ng alas 8 ng umaga. Sa mga oras ito, wala pa tayong nakikitang mga tao mula sa MMDA, mula sa DPWH, at syempre mula na rin po sa Manila, City of Manila Engineering Office, wala pa tayong nakikita. Pero kahapon nga, nag-umpisa na silang maglinis dito at makikita nga natin, medyo meron na silang mga ilang nalinis na area. Meron na rin pong ilang seawall na nilagyan na ho nila ng pansamantalang harang. Yan po ilang mga sako-sako ng mga buhangin na pwede pa namang kahit paano maipanglaban dito sa Manila Bay, or kung sakasakali magkaroon man ng alon, magkakaroon pa rin po ng konting suporta. Mamaya nga ay magsisimulang maglinis itong mula sa nabanggit ko na kanina at tatagal ho ito ng 10 araw. At ayon nga sa kanila, maski daw po weekend ay itutuloy-tuloy nila ang paglilinis dito sa area.
at aabutin daw po ng 30 million pesos ang halagang gagamitin para po siguradong ma-restore o maging maayos muli itong seawall dito po sa kahabaan ng Manila Bay, malapit po dito sa Rojas Boulevard. Yan muna ang aking update mula dito sa Rojas Boulevard, Manila Bay. Balik sa iyo, Igan. Maraming salamat, Love Annuver. Presyo ng gulay sa ilang pamilihan tumaas dahil sa pagkagupit ni Pedring sa ilang probinsya sa norte. At bandang Westlife nasa bansa na para sa kanilang Gravity Tour Concert 2011. Huwag pahuli, tutok lang sa unang balita. Ready, get your mark, and go kiss breast.